Naku, ayan na naman ang mga balita sa baryo na yan. May kumakalat na naman na sakit. Nakakatakot kung mamimili na naman ng doktor na i-a-assign dyan. May ina-assign na ditong doktor? Wala akong nalalaman tungkol dyan. Oo, ang kaibigan ko noon, napunta na sa liblib na baryong yan. Bakit naman po parang natatakot ka? Pansin ko po kasi sa tono ng boses niyo eh. Hindi ko pa ba naikwento sa'yo? Naku, hindi na siya bumalik. Isang araw may natagpuan na lang na naaagnas na katawan. Walang may alam kung bakit nagkagano ng bangkay. At alam mo ba, Ano po ma'am? natagpuan daw sa lokasyon na yun ang singsing ng kaibigan ko. Hindi ko na alam kung nakumpirmang siya talaga yun dahil ang buong pamilya ay lumipat na ng bayan simula noon. May pinatay doon? Anong year po ito? Noong kabataan ko pa, Iha. Mga 20s pa ako noon. Unang taong ko ng duty dito sa ospital. Pero hindi ko din nakumpirma kung pinatay o namatay lang. At huli na nang nakita ng mga tao. Ay, ewan. Naninindig ang balahibo ko. Nakita ko din kasi yung katawan. Naaagnas na. Nakakasuka. Anong meron sa baryong yon? Pero Iha, alam mo ba? Ayon sa autopsy, ang katawan ay hindi pa ganoon katagal para maagnas ng tulad noon. Parang buhay pa lang siya. Naagnas ng katawan niya. Hindi pa patay, pero naagnas ng katawan? Oo, ganon. Ang weirdo, di ba? Ay naku, kung ako sa'yo, huwag kang magpapadestino doon. Masyadong delikado. Magandang araw, Sir Jupiter, at sa lahat ng mga tagapakinig ng Sityo Pangil. Tawagin niyo na lang ako sa pangalang Samantha. Isa akong 22 taon ng doktor sa isang pribadong ospital. Isa ako sa mga avid listeners ng channel na ito since narinig ko ang isa sa mga kwento ninyo. Dahil sa daming nagsisend ng mga kwento ng buhay nila, naisipan ko ring magpasa ng kwento. Matagal ko na itong gustong isend pero ngayon lang ako nagkaroon ng oras para magsulat. Dahil din sa pagiging busy ko, nagpatulong ako sa aking apo na isa sa mga kinwentuhan ko na ng nakakatakot na karanasan ko noon. Ang kwentong ibabahagi ko sa inyo ay tungkol sa taon kung saan nadestino ako sa isang liblib na baryo. Dito sa baryong ito ay nawala din ang taong parte ng buhay ko. Si Miguel, kapatid ko. Si Miguel ay 15 years old pa lang noong nawala siya. Mabait si Miguel, matulungin at may mabuting puso. Ang sabi ng mga nakakita, huling nakita siya papasok sa liblib na baryong yon. Nagpa-search na ako sa pulis, lahat ginawa ko na, maliban sa pakikipag-usap sa mga tao doon. Sa tuwing may gusto akong interviewin, lumalayo sila sa akin o hindi ako sinasagot. At dahil gusto kong malaman kung anong totoong nangyari sa kanya at kung buhay pa ba siya, napagpasyahan kong gawin ang desisyon na tuluyang nagpabago ng buhay ko. Iha, totoo ba? Nabalitaan ko nag-volunteer kang pumunta sa baryong yon. Opo, Ma'am Rosita. Hindi ba't sinabi ko sa'yo mapapahama ka doon? Alam ko po, ma'am. Pero may kailangan ako malaman tungkol sa baryong yon. May kailangan akong hanapin. Anong ibig mong sabihin? Hindi ko ito masabi sa'yo pero sabi nilang may aswang sa lugar na yun. Aswang? Hindi na po magkakaroon ng aswang sa panahon na ito. Ano ba talagang gusto mo doon, Iha? Nag-aalala ako. Baka kung mapano ka. Wala pong mangyayaring masama sa akin, ma'am. Pipigilan ko ang sakit na kumakalat sa baryong yon at hahanapin ko ang kapatid ko. Ang kapatid mo na wala sa baryong yon? Opo. At gagawin kong lahat para mahanap siya. Hindi ako titigil hanggat hindi ko nakukuha ang dapat kong malaman sa mga taong nasa baryong yon. Samantha, may iba pang paraan. Pwede ka magpatulong sa pulis. Hindi mo kailangang madestino doon. Pasensya na po, ma'am.
Pero buo ng desisyon ko. Mukhang hindi kita mapipigilan tulad ng kaibigan ko. Huwag ho kayong mag-alala. Maraming salamat sa mga mentor mo sa akin, Ma'am Rosita. Huwag mo yan sabihin, Iha. Parang namamaalam ka na sa akin. Bumalik ka, ha? Kung may signal doon, tawagan mo ko o yung team, ha? Para na po kitang nanay, Ma'am. Opo, masusunod po. Oo naman. Itinuturing na kitang anak. Mag-iingat ka, Samantha, ha? Tumango ako at lumapit siya sa akin. Marahan niyang hinawakan ang pisngi ko at hinaplos yun. Inilapit niya ako sa kanya at niyakap. Ramdam ko ang pag-aalala niya pero buo na ang desisyon ko. Kung hindi ako matutulungan ng mga pulis, ako ang maghahanap sa kapatid ko. Pagkatapos kong maghanda sa mga gamit na dadalhin ko, lumabas na ako para sumakay papunta sa baryo. Iha, Samantha, Ma'am Rosita, bakit po? nalaman ko, totoo ngang may aswang sa lugar na yun. Sinabi ko na kay Ma'am Lilia na pwede ka mag-request na hindi tumuloy. Ma'am, alam ko po nagkaalala ka sa akin at sa kaligtasan ko. Pero hindi ako hihinto dahil lang sa aswang kung anong nilalang. Kailangan ko pong hanapin ang kapatid ko. Wala akong pake kung anong makaharap ko doon. Basta't matagpuan kong kapatid ko. Ma'am, siya na lang pamilya ko eh. Hindi ko makakaya kung pati siya mawawala. Hindi na siya nagsalita. Nakita ko sa mga mata niya ang labis na lungkot. Naiiyak niya akong niyakap at marahang tinapik ang likod ko. Bawat hikbi, ramdam ko ang bigat ng puso. Pinapanalangin kong walang nangyaring masama sa kapatid mo. Maraming salamat po. Basta, huwag mong kalimutang nandito kami, Iha. Kung kailangan mo ng tulong, tawagan mo ako kaagad. Opo. Aalis na po ako. Mag-iingat ka, Iha. Tumango ako at sumakay na sa tricycle. Di ako lumingon kay Ma'am Rosita. Hindi ko siya kayang tingnan ngayon. Babalik ako, Ma'am Rosita. Kasamang kapatid ko. Pangako. Lumipas ang halos kalahating oras, pumasok ang tricycle sa baryong pamilyar na sa akin. Maraming matataas na puno at sa taas nito halos hindi na makita ang araw. Napatingin ako sa driver. Nagmamadali siya at ilang sandali lang huminto kami. Dito na lang po ba tayo? Tumango siya at hindi nagsalita. Napakunot noo ako at nagulat nang bumaba siya at kinuha ang gamit ko palabas sa sasakyan niya. Teka, Manong, malayo pa ako sa baryo eh. Hindi po ba pwedeng magpahatid? Teka, Manong! Laglag ang balikat kong tumingin sa papalayo na tricycle. Hindi na nga niya kinuha sa akin ang bayad. Napatingin ako sa paligid. Hindi ko alam kung saan ako dadaan o kung saan patungo itong daan. Hindi. Walang aswang. Hindi ako naniniwalang may aswang. Ha? Ano yun? May mabangis pa bang hayop? Parang may masangsang na amoy. May patay na hayop. Nanlaki ang mata ko nang may nakita kong isang asong naaagnas na ang balat. Ang mga mata niya ay kulay pula
Napaatras ako. Inihanda ko ang sarili ko sa pag-atake nito. Iha, anong ginagawa mo rito? Napahawak ako sa dibdib ko nang paglingon ko isang matanda pa lang kumalabit sa akin. Nanlalaki ang mata kong pinagmasdan siya. Hula ko na sa 50s na ang kanyang edad. Lubog na ang kanyang mata at parang ilang araw siyang hindi makatulog ng maayos. Pasensya na po, Nay. Nagulat po ako sa kalabit niyo eh. At may aso na nawala. Anong ginagawa mo dito? Bakit ka naparito? Ako po yung doktor ni Bianca. Ang batang ni-report na may sakit sa aming ospital. Pinuntahan kami ng magulang niya at akong doktor niya ngayon. Si Bianca? Ang batang yun? Opo, ma'am. Alam niyo po ba kung saan ang bahay nila? Hindi po kasi ako hinati ng driver papasok. Di ko po alam kung bakit. Wala nang naglalakas loob na pumunta dito sa baryo namin. Simula nang kumalat na naman ang balita. Na may natagpo ang bangkay sa baryo niyo? Mukhang alam mo na. Pero ang lakas pa din ang loob mong pumunta rito. Mawalang galang na po, Nay. Pero hindi namin hahayaang mas kumalat ang sakit. Sigurado ka bang sakit ang kumakalat? Anong ibig niyo sabihin? Umihip ang malakas na hangin. Kakaiba ang nararamdaman ko. May kakaiba sa paraan ng pagtitig niya sa akin. Bigla kong naalala ang asong mabangis kanina. Nakaramdam ako ng paninindig ng balahibo nang mas lumamig ang paligid. Ako si Margarita. At nakakaagaw pansin ng presensya mo, Iha. Anong ibig niyo sabihin? Hindi ka ba natatakot? Anong posibleng mangyari sa kapatid ko? Totoo bang may aswang? Ang nakita ko bang aso kanina ay isa sa pumatay. Ang kapatid ko, kinain siya ng aswang. Hindi. Alam kong sabi-sabi lang ito. Kinakailangan ko siyang mahanap. Napalingon ako ulit kay Nanay Margarita. Parang binabaliktad ang tiyan ko sa paraan ng pagtitig niya. Bagya akong napaatras. Wala po akong dapat katakutan. Hindi ako aalis sa lugar na to hanggat hindi ko nagagawang utos sa akin. Sa akin nakasalalay ang buhay ng batang yun. Alam ko, may iba ka pang dahilan kung bakit ka nandito. Anong ibig niyo sabihin, Nay? Nakikita ko sa mga mata mo ang determinasyon at apoy. Huwag kang magpapakain sa kuryosidad mo. Saang bahay ka ulit? Kay Bianca, Nanay? Sumunod ka sa akin. Alam ko kung nasaan ang bahay niya. Magmadali ka at paggabi na. Nakaramdam ako ng paninindig ng balahibo sa sinabi niya. Nauna siyang naglakad at sumunod na lang ako. Hindi ko alam kung paano niya nalaman na may iba pa akong pakay o dahil nga ba nabasa niya ang emosyon sa mga mata ko. Ano po kayo dito, Nanay Margarita? Ba't kayo nandun kanina? Ako? Madalas lang akong maglakad-lakad sa gubat. Kung ganon nakita po ba ninyo mabangis na aso kanina? Bakit, Iha? Natatakot ka ba? Napakunot noo ako sa mga tanong niya. Parang may mensahe sa bawat salita. Umiling ako.
Maraming sabi-sabi na may aswang dito. Anong klaseng aswang ba ang tinutukoy mo? Po? Nandito na tayo. Opo, Nay. Maraming salamat. Pagkalingon ko sa tabi ko, nakita ko si Nanay Margarita na papalayo. Napatingin ako sa bahay na mukhang inabandona na. Masyadong makalat ang paligid at ang mga kahoy ng bahay ay marami ng insektong anay. Tao po? Hello? Nandiyan pa si Bianca? Ako ang doktor mo. Si Dr. Samantha. Magandang hapon. May tao po ba? Ano yun? Parang may nahulog sa loob. Nagmamadali kong hinawakan ang doorknob at inikot yun. Nagulat ako nang mabuksan ang pintuan. Bumungad sa akin ang isang masangsang na amoy. Halos mapatabon ako sa ilong ko sa sobrang baho. May tao ba dito? Hello? Hello? Dok? Bianca? Anong nangyari sa'yo? Napaupo ako at tinignan ng kalagayan niya. Hindi na ako nagaksaya ng oras. Kinuha ko ang gloves ko at hinawakan si Bianca pabalik sa kanyang hinihigaan. Halos maduwal ako nang makita kong napakarami na niyang sugat na hindi nagagamot. May mga langaw na ngang dumadapo sa katawan niya. Nasaan ang mga magulang mo? Sila nagsabi sa akin tungkol sa kalagayan mo. Iniwan nila ako. Anong ibig mong sabihin? Baka nandun sila naghahanap ng gamot? Hindi po. Narinig ko silang iiwan nila ako. Nanditiri na sila sa akin. Nagkakamali ka, Iha. Babalik sila. Hindi na po. Wala na silang pake sa akin, Dok. Shh! Huwag kang mag-alala. Nandito na ako. Gagaling ka. Ang mga sugat mo, masakit pa? Hindi po. Pero nangihinang po ang katawan ko. Parang babawian na ako ng buhay. Huwag mong sabihin yan. Gagaling ka. May tao ba? Parang may narinig ako sa labas, ha? Huwag po. Huwag mong bubuksan. Sasaktan ka niya. Itim. Itim na perlas. Ha? Anong ibig mong sabihin, Bianca? Huminahon ka. Walang mananakit sa'yo. Nandito na ako. Wala na akong pag-asa. Iwan mo na lang ako dito. Responsibilidad kong tulungan ka, Iha. Walang mangyayari sa iyong masama. Nakita kong napapikit siya at hinawakan ang isa sa mga sugat niya. Marahan niyang kinamot ito at agad naman itong nagdugo. Nataranta ako dahil alam kong magkakaroon ito ng impeksyon kaya agad kong hinawakan ang kamay niya. Makati, Dok. Napakakati. Bianca, huwag mong galawin ang mga sugat mo. Ako nang bahala. Kinakailangan mong kontrolin ang sarili mo. Dok, hindi ko na kaya. Bianca! Hinawi niya ang kamay ko at nagsimulang kamuti ng buong katawan niya. Muling nagdugo ang kanyang mga sugat kaya labis ang paninindig ng balahibo ko. Hindi ko alam kung paano agad-agad na nagdudugo ang mga sugat niya. Wala akong nagawa kundi kuhain ng tranquilizer para mapatulog siya. Nang maiturok ko na ito, unti-unti siyang kumalma hanggang makatulog.
Anong nangyari sa kanya? Bakit napakalala ng mga sugat niya? At parang naagnas na ang balat niya. Hindi na ako nagaksaya ng oras. Inilabas ko agad ang mga antibiotics at mga panlinis ng sugat. Habang nililinisan ko ang kanyang sugat, napansin ko ang itim-itim na natatanggal mula sa kanyang balat. Totoong naagnas na ang kanyang balat. Bakit nagkakaganto? Nasa kalagitnaan ako ng paggamot ng sugat niya, bigla siyang nagdeliryo. Nagulat ako dahil hindi ko alam kung bakit siya nagkakaganoon. Hinawakan ko ang pulso niya. Napakabilis nito. Ang temperatura naman niya ay bumababa. Nagkaroon siya ng shock dahil sa infection. Walang malapit ditong ospital. Kinakailangan ko siyang dalhin doon. Ano yun? May tao ba dyan? Walang nagsalita. Tatayo na sana ako nang biglang naalala ko ang sabi ni Bianca. Napahawak ako sa puso ko dahil sa sobrang bilis ng tibok nito. Lumingon ulit ako kay Bianca na patuloy pa din sa pagdidelirio. Wala akong naging choice. Kinuha ko ang mga gamit ko at isi-set up ko na sana nang biglang mapaigtad ako sa gulat. Anong... Sinong andyan? Lumapit ako sa bintana at bubuksan na sana ito nang makita ko mula sa butas ang isang kuba na puno din ng sugat ang katawan. Tumingala ito at nanlaki ang mata ko nang mapansing pula ang kanyang mga mata. Aswang! May asungan sa paryong to. Anong gagawin ko? Napaatras ako nang mas kumalabog ang bintana. Naghanap ako ng pwedeng gamitin kung sakaling pumasok ang aswang. Tulong! Tulong! Sino yan? May tao ba dyan? Buksan mo ang pinto! Nandito ako para tumulong. Napatingin ako sa pinto kung saan nanggaling ang boses. Boses ng isang binata. Napatingin ako kay Bianca. Sa totoo lang, hindi ko alam kung ano ang gagawin ko. Matapos akong makakita ng aswang, hindi ko alam kung paniniwalaan ko ang boses. May aswang! Hindi ka na pagbubuksan! Itinaboy ko ng aswang! Kung gusto mong matulungan ang batang nasa loob, papasukin mo ako. Paano ko masisigurong hindi ka mananakit sa amin? May butas sa pintuan. Tingnan mo ako. Sinunod ko ang sinabi niya. Tumingin ako at nakita ko ang isang binatang nakamask. Walang kakaiba sa katawan niya kaya medyo nabawasan ang kaba ko. Kailangan ko ng tulong! Alam ko. Kaya nandito ako para tumulong. Paano ko masisigurado mapagkakatiwalaan ka? Wala nang oras. Kailangan na ng bata ng tulong ko. Buksan mong pinto. Ramdam ko ang bigat ng paghinga ko habang lumalapit sa pintuan. Hawak ko ang maliit at matulis na kutsilyo. Napakagatlabi ako at dahan-dahang pinuksan ang pintuan. Nasaan ang bata? Nasa loob, sa kanyang kwarto. Napatingin ako sa binata. May dala siyang malaking bag at hindi ko makita ang mukha niya dahil sa face mask na suot niya. Tabi, isarado mong pintuan. Anong gagawin mo sa bata? Di ba kailangan mo ng tulong? Tutulungan ko ang bata. Sundin mo ang sinabi ko.
Baka pasukin tayo. Sinong papasok? Kailangan niya dalhin sa ospital o klinik na Kung malapit. meron dito sa baryo namin ng ganyan, tatawagin ka pa ba ng pamilya na pumunta dito? Wala kayong klinik? Huwag mo nang tanungin ang obvious. Pinagmasdan niya si Bianca. May kinuha siyang langis sa kanyang bag at inilagay ito sa noo ng bata. Ang namumuti na niyang mata ay unti-unting naging normal hanggang sa huminto na siya sa panginginig. Gulat akong napatingin sa binata. Paano mo yan nagawa? May nilalang na umaaligid sa bahay. Kinukuha ang bata. Ang nakita ko kanina na aswang. Tama ka. Kung ako sa'yo, babalik na ako sa bayan mo. Napatulala ako. Alam kong dahil sa panganib dapat talaga akong umalis sa baryong ito, pero habang inaalala ko na ang kapatid ko ay maaaring nandito, umiling ako. Hindi ako aalis. Kailangan ako ni Bianca. Dapat mong pag-isipan yung desisyon mo. Isa akong albularyo kaya pasalamat ka na ako ang unang nakatagpo sa inyo at hindi ang aswang. Napahawak ako sa dibdib ko habang inaalala ang kapatid ko. Hindi ko alam kung anong mararamdaman ko. Ang kapatid ko. Ano? Hindi ko alam kung dapat makitang pagkatiwalaan. Hindi naman kita pinipilit eh. Pero binabalaan kita. Kung ganun, bakit akong tinawag ng pamilya niya kaysa sa'yo? Kung totoong may aswang, bakit hindi ikaw ang pinadala dito at sa amin pumuntang pamilya niya? Hindi na sila naniniwala sa akin. Anong ibig mo sabihin? Yan ang maaaring dahilan o may iba pang mas malalim. Kung ano man yun, isa lang ang masasabi ko. Hindi ka ligtas dito. Nakipagtitigan ako sa kanya. Sa kabila ng makapal niyang mask at mahabang buhok, napapansin ko pa din ang sugat sa kanyang kanang mukha. Hindi ako aalis dito. Maraming tanong ang gusto kong masagot. At magsisimula ako sa pag-alam ng pangalan mo. Sino ka? Isa akong albularyo. Ako si Elliot. Ikaw, doktora. Samantha? Sigurado ako bago ka napunta dito, nabalaan ka na. Bakit ka pa din nagpatuloy? Umupo siya sa gilid at tumingala sa akin. Napahinto ako. Hindi ko alam kung kailangan ko siyang pagkatiwalaan. Wala akong alam. Baka isa din siya sa mga rason kung bakit nawala ang kapatid ko. May mission ako dito. Ang pagtulong sa batang to? Hindi ako kumbinsido. Hindi kita kailangan kumbinsihin. Ginagawa ko lang trabaho ko. Tumango siya at tumingin ulit kay Bianca. May nakita akong upuan malapit kaya umupo din ako. Nawala na ang kaba sa dibdib ko lalo na't maayos na kalagayan niya. Ba't ka nakamask? Hindi naman contagious ang kalagayan ng bata. Hindi yun ang rason. May malaki akong peklat sa mukha. Peklat? Anong nangyari kung ayos lang magtanong? Wala pang nagtanong yan sa akin simula noon. Siguro nga kasi hindi mo alam ang nangyari. Nadisgrasya ako. At namatay ang buong pamilya ko. Sorry, natanong ko. Hindi mo na kailangan magpatuloy sa pagkwento kung hindi ka komportable. Ayos lang. Tagal na yun pero dahil sa peklat na to, parang kahapon pa din ang nangdaan. Ako ang rason kung bakit namatay sila. Kaya palagi akong nakamask. Ayokong nakikita ang peklat ko.
Napakagatlabi ako sa sinap niya. Tulad niya, sarili ko din ang sinisisi ko kung bakit nawala ang kapatid ko. Kung hindi ko sila sinabihan na umalis sa baryong to, hindi mangyayari ang lahat. Bakit? Anong dahilan? Pinapanaginipan akong babala na dapat kaming umalis kasabay din ang simula ng pagkakita ko sa mga nakakatakot na nilalang tuwing gabi. Ang mga nilalang na yon ay aswang? Wala pa ako nung alam dahil napakabata ako pa. Pero posible. Napatingin ako sa kamay niyang kinukurot niya habang nagkikwento sa akin. Umamo ang ekspresyon ko. Kung ano mang dahilan kung ba't sila namatay, hindi mo yung kasalanan. Wala kang alam. Wala nga. Pero yan ang sigurado ako. Hindi lang ikaw ang may pinagdadaanan, Elliot. Marami nagsasuffer kada minuto. Ang sinasabi mo? Kailangang isipin ko sila bago ang emosyon ko? Wala akong sinasabing ganyan. Pasensya na kung mas pinalala ko ang sitwasyon. Tumingala na lang siya at pumikit. Lumapit ako kay Bianca at sinuri ang kalagayan niya. Hindi pa din humihilom ang sugat niya at bukas, kailangan ulit linisin. Sinuri ko ang paligid at naghanap ng kumot. Pumunta ako sa isang kwarto na malapit at nakitang halos pinid ito at walang gamit sa loob. Talaga bang iniwan nila si Bianca? Anong nangyari? Anong nangyari? Bianca? Umalis ka! Umalis kang lalaki ka! Anong ibig sabihin nito, Elliot? Umalis ka! Nakita kita! Ikaw ang dahilan! Gulat akong tumitig kay Elliot na naging balisa na din. Saan ka pupunta? Inawakan ko ang bag niya dahilan para mapatigil siya. Babalik ako. Isarado mo lahat ng pinto. Nalilito ako. Hinila niya ang bag sa akin kaya napabitaw ako. Umalis na siya at mabilis na nawala sa paningin ko. Pumunta ako sa pintuan at dumungaw doon. Nanlaki ang mata ko nang biglang may makita akong pulang mga mata mula sa malayo. Anong nakita ko? At anong nangyayari? Iha, anong nangyari? Ang lalaki yon! Siyang dahilan kung bakit ako nagkakaganito. Anong ibig mong sabihin? Nakita ko siya sa gubat. Nandun siya sa gubat. Sang gubat! At imposibleng siyang may gawa niyan sa'yo. Siya nagpagaling sa'yo, Iha. Hindi! Napahawak ako sa braso niya at pilit siyang pinakalma. Nang maramdaman kong magdideliryo na ulit siya, mabilis kong kinuha ang tranquilizer at tinurukan siya. Hindi din nagtagal, nakatulog na siya. Bakit? Ano ba talaga nangyari? Napatingin ako kay Bianca na mahimbing nang natutulog. Lumingon ako sa pintuan. Wala na ang kaluskos. Umabot ng 1 oras ang pagbantay ko kay Bianca bago tuluyang dinalaw ng antok. Kinabukasan nagising ako sa mahinang sundot sa mukha ko. Napamulat ako at halos masinok ako nang makita ko si Bianca na nakatitig sa akin. Mas lalong dumami ang sugat sa katawan niya. Kinakabahan akong umupo at sinuri siya. Bakit lumala ang mga sugat mo? Lumala na po talaga to. Kaya din sumuko ng pamilya ko sa akin. Hindi. Hindi ka nila iniwan. Kung hindi nila ako iniwan, bakit wala sila dito? Tingnan ng bahay namin. Mukhang may babalik pa ba dito?
Pero silang nag-hire sa akin para pagalingin ka. Dahil ayaw nila ng responsibilidad. Ayos lang po, Dok. Maraming salamat sa tulong mo. Bianca, yung lalaki kagabi, siyang tumulong. Kinakailangan ko na pong magpahinga, Dok. Pagod ang buong katawan ko. Bumalik siya sa kanyang kwarto. Hindi mawala sa mata ko ang kalagayan niya. Sumunod ako sa kanya at inalalayan siyang humiga. Kailangan mong kumain. Di ka ba nagugutom? Hindi naman po. Ayoko munang kumain. Sige, hindi na muna kita pipilitin. Lalabas lang muna ako para maghanap ng gamot sa labas. Huwag niyo akong iwanan. Ayoko maiwang mag-isa. Hindi naman ako magtatagal eh. Iiwan mo din po ako, tulad ng mga magulang ko. Hindi. Hindi kita iiwan, Bianca. Kung umalis ka po, hindi ko masisiguradong babalik ka. Kaya pakiusap. Ngumiti ako at lumapit sa tabi niya. Nawala ang nag-aalala niyang ekspresyon at napalitan ng saya. Umayo siya ng higa at kahit nanghihina, pinilit niyang magpakatatag. Anong nangyari, Iha? Bakit ka nagkakaganito? Saan mo na ako ang sakit? Hindi ko po alam, Dok. Ang naaalala ko lang, nandun ang lalaking yun bago ako nagkaganito. Narinig ko mga magulang ko na sinabing isinumpa daw ako. Isinumpa? Opo. At nagsimula lang to sa maliliit na kate. Hanggang sa maging ganito. Yung sinabi mo kagabi, yung itim na perlas, Po? Anong itim na parlas? narinig kita kagabi na isinigaw yan. Nakita ko sa mukha niya ang pagkalito. Nag-isip pa siya bago napapikit sa sakit na nararamdaman. Mabilis siyang umiling saka tumingin ulit sa akin. Wala po akong maalala. It's okay. Huwag mo na alalahanin. Pagpahinga ka muna. Ayaw mo ba talagang kumain muna? Opo, ayoko po. Okay. Kakabitan kita mamaya ng dextrose para kahit di ka kumakain, may lakas ka pa din, hmm? Tumangulang siya at pumikit na. Hinintay ko siyang makatulog hanggang magtanghali. Dahil mahimbing pa din ang kanyang tulog, kinabitan ko siya ng dextrose at nililisan ko na ulit ang mga sugat niya. Parang hindi sasapat ng mga gamot. Kailangan ko na talagang bumili ng mga gamot. Napatingin ako kay Bianca na mahimbing pa din ang tulog. Ganoon pa din ang kanyang mga sugat. Malalalim pa din at namamaga. Napahawak ako sa sentido ko sa kadahan-dahang tumayo. Babalik ako, Iha. Hindi ako magtatagal. Halos walang mga bahay dito, ha. Wala bang malapit na tindahan? Medyo malayo pa naman ang baryon to sa bayan. Naglakad-lakad ako at naghanap ng tindahan. May mga taong nakakasalubong ako at halos lahat sila puno ng kuryosidad na nakatingin sa akin. Ang iba mga nakausap ko na noong nawala ang kapatid. Parehong atmosfera ang nararamdaman ko. Kakaiba. Parang may tinatago. Meron po bang tindahan dito?
Kinausap ko ang isa sa mga tao doon pero hindi niya ako sinagot. Tinignan lang niya ako. Nakaramdam ako ng kakaiba kaya umatras na lang ako at umalis. Anong meron sa baryong to? Nandito ka pa din pala. Hindi ka talaga nakikinig. Nanay Margarita! Ang tinis ng boses mo. Hinaan mo. Pasensya na po. Wala kasing pumapansin sa akin eh. Gusto ko sana magtanong kung may malapit ba ditong tindahan na pwedeng bilhan ko ng gamot. Gamot. Sa tingin mo, makagamot mo ang batang yon dahil sa gamot. Po? Anong ibig niyo sabihin? Napakatanga mong bata ka. Mas lalong nag-i-interest ako. Hindi ko po kayo maintindihan eh. Kailangan ng tulong ni Bianca. Sige. Nandun ang tindahan sa may eskinita. Doon ka magtanong. Pasasalamatan ko sana siya pero mabilis siyang tumalikod. Napabuntong hininga na lang ako habang tinitignan ang figura niyang lumalayo sa akin. Napakunot noo ako, parang pamilyar ang likod niya. Lumingon ako sa eskinita na sinabi ni Nanay Margarita. May isang maliit ngang dahan. Tao po? Tao po, pwede pong pabili? May nakita akong matandang lalaki dumungaw at tumingin sa akin. Pinagmasdan niya ako at nang parang namukha niya ako, bigla niyang ipinakita sa akin ang signage na sarado. Sarado? Teka po, pwede pong bumili bago po kayo magsarado? Napakunot noo ako nang biglang pagsarahan ako ng tindahan. Hindi ko alam kung anong mararamdaman ko. Halo-halo. Ano bang nangyayari sa mga tao dito? Ba't ganito sila kumilos? Napatingin ako sa langit. Dapit hapon na naman. Naalala ko bigla si Bianca. Baka gising na siya. Napahinto ako sa pagtakbo nang may marinig akong parang sumusunod sa akin. Dumadagundong ang puso ko kasabay ng pagyukom ng kamao ko. May nararamdaman akong nakatayo malapit sa akin. Buong lakas kong lumingon at nagulat nang makitang walang tao na nakasunod sa akin. Guni-guni ko lang ba yun? Napaayos ako ng tayo. Ang nasa isip ko ay si Bianca lalo na't maggagabi na ulit. Wala yun. Pagkadating ko sa bahay niya, nanginig ang kamay ko dahil bukas ang pintuan. Bianca? Bianca? Bianca, nandito na ako! Bianca, nasan ka? Tuluyan nang nanghina ang tuhod ko nang hindi ko siya matagpuan sa higaan niya. Tanggal na din ng dextrose. Tinignan ko ang buong bahay at napansin kong napakagulo nito. Napasabunot ako sa sarili ko. Oh, Diyos ko. Bianca! Saan ka nagpunta? Bianca! Magsipasok kayo! Mapanganib ngayong gabi. Napahinto ako nang may narinig akong sigaw. Anong mapanganib? Si Bianca nasa labas. Kailangan ko siyang hanapin. Agad akong tumakbo at tinanap siya. Bianca!
maingay. Anong ginagawa mo? Hinahanap ko si... Alam ko kung sinong hinahanap mo. Nakita ko ang batang yon. Talaga? Kailangan natin siya puntahan. Hindi. Mapanganib siya ngayon. Ano yun? Baby, parang nasasaktan na. Baka kailangan niya ng tulong. Inuha ko ang kamay ko mula sa pagkakahawak ni Elliot. Narinig ko pa na tinawag ako pero hindi ako lumingon. Alam kong boses ng babae yon at baka si Bianca yon. Bianca! Halos mapaupo ako sa nakita ko. Isang babae. Kinakain ang lamang loob ng matandang wala ng buhay. Nanikip ang dibdib ko nang mapansing ang figura at hugis niya ay pareho sa pasyente ko. Marami din siyang mga sugat at parang kinakain na din ito ng mga insekto. Anong nangyayari? Bakit isang aswang? Lumingon siya sa akin at nakita ko ang pagtulo ng dugo sa kanyang bibig. Ang mahahaba niyang kuko ay hinahalukay pa din ng tiyan ng matanda. Bianca! Anong ginagawa mo? Itigil mo na yan! Doktora, gutom na ako. Gutom ka na? Pwede kita... Bakit mo ko iniwan? Bianca, hindi! Bumibili lang ako ng gamot! Sinungaling! Kumalma ka, Iha! Ang nandilisik niyang mata ay napalitan ng mapaglaro pero nakakatakot na tingin. Dahan-dahan siyang tumayo kaya napaatras ako. Anong gagawin mo? Pwede mo bang ibigay sa akin ang lamang loob mo? Doktora, mukhang masarap. Hindi! Hindi ito ang dapat na kinakain mo! Hindi ko na natapos ang sinasabi ko nang sinugod niya ako. Bumao ng kuko niya sa kamay kong nakasangga sa paglapit niya. Bianca! Huwag mo gawin to! Nagmamakaawa ako! Bianca! Ang bango mo talaga, doktora. Alam mo bang kagabi pa kita gustong kainin? Pinapigilan ko lang ang sarili ko. Hindi! Pero ngayon, wala nang pipigil sa akin. At pagkatapos kitang patayin, isusunod kong pamilya ko. Napalingon ako sa taong tumawag sa pangalan ko. Nakita ko si Elliot na galit na nakatingin kay Bianca at may kinuhang bagay sa kanyang bag. Agad niya itong itinapon sa aming sanhi para masaktan si Bianca. Lumayas ka! Binitawan ako ni Bianca at mabilis na tumakbo papunta sa kagubatan. Napaupo ako dahil sa sobrang panghihina. Kahit ang namamaga kong kanang kamay ay hindi ko maramdaman. Ayos ka lang ba? Oo! Maraming salamat sa pagkita sa akin. Mamaya ka na magpasalamat. Kailangan na nating umalis. Pero yung matanda, Wala na yung buhay. Babalik ang aswang na yon. pero... Hindi na ako nakasagot. Hinila na lang niya ako papalayo doon. Habang nagpapahila ako sa kanya, hindi pa din mawala sa memorya ko ang matandang halos maging gutay-gutay na ang katawan. Sa ngayon, dito ko lang muna magpalipas ng gabi. Nasaan ako? Nasa bahay ko. May kaliitan pero wala kang ibang choice. Di naman ako magrereklamo. Nilaro ko ang daliri ko at tumingin sa kanya. Inayos niya ang mask niya at binigyan ako ng upuan. Maraming salamat sa pagligtas mo sa akin. Hindi ko alam na magiging aswang siya.
Yun ang rason ng mga magulang niya kung bakit ka pinapunta doon. Anong ibig mong sabihin? Alam ng mga magulang niya na magiging aswang siya at ikaw ang una nilang gustong maging biktima. Paano mo yan nasabi? Hindi yun magagawa ng magulang niya. Dahil nandun ako nung araw na kinuha si Bianca ng isang aswang. Akala ko na barang lang siya o ang aswang ang may gawa nun. Pero doon ko lang napansin na isinali na pala ang sumpa sa kanya ng aswang. Ang itim na perlas. Saan ko yung narinig? Anong meron sa itim na perlas? Yan ang kapangyarihan ng mga aswang. Isinasali nila ang perlas na itim sa mga sunod na gusto nilang magmana nito. At si Bianca ang pinili ng aswang? Tumango siya at inayos ang kanyang mask. Hindi ka pa kumain? Hindi pa. Simula kahapon. Napabuntong hininga siya at pumunta sa kusina. Napatingin ako sa pintuan nang may marinig akong katok. Hello? Sino nandyan? Doktora, tulungan niyo ako. Bianca? Anong... May humahabol sa akin, doktora. Tulungan niyo ako. Sinong humahabol sa'yo? Lumapit ako sa pintuan. May nakita akong maliit na butas. Ramdam ko ang nginig ng katawan ko habang papalapit ako. Ang aswang. Hinahabol nila ako. Gagawin nila akong aswang. Marahan akong humawak sa pintuan at tinignan ng butas. Naglaki ang mga mata ko nang makita si Bianca na naliligo sa dugo, ang matay mapupula at may hawak pang lamang loob sa kamay. Naramdaman niya ang presensya ko kaya lumingon siya sa kung nasaan ako nakatingin. Ngumiti siya at mas pinanlakihan ng nakakatakot niyang mata. Nakikita kita, doktora. Anong nangyari? Si Bianca, nasa labas. Lumayo ka sa pintuan. Binuksan mong pintuan? Hindi, wala. Doktora, alam kong nandyan ka. Iabot mong langis na nasa tabi mo. Samantha! Langis? Eto! Nanginginig ang kamay kong ibinigay sa kanya ang langis na pinapaabot niya. Kinuha niya yun at winisikan ng pintuan. Dahil doon huminto ang kalampag sa pintuan. Umalis na siya? Oo. Kailangan mo nang umalis dito bukas. Umalis? Hindi maaari. Bakit ba ang kulit mo? Alam mong ikaw ang punterya ng aswang. May hinahanap akong tao. At hindi ako aalis dito hanggat hindi ko siya nahahanap. Napahilamos siya at tumalikod sa akin. Naiiyak akong tumungo habang inaalala ang kapatid kong posibleng nakain o sinaktan na ng aswang. Napahawak ako sa sugat na nasa kamay ko. Anong gagawin natin? Hindi pwede wala tayong gagawin. Anong ibig mo sabihin? Baka may saktan siyang ibang tao o may sunod siyang patayin. Ang dapat mong unahin ay ang isipin ng sarili mo. Hindi yung ibang tao. Alam kong responsibilidad ko sa mga tao dito sa inyong baryo. Bilang isang doktor, obligasyon ko ding isalba ang mga tao laban sa... Aswang? Tinaputan mo na naman ang mga albularyong tulad ko. Tapatin mo nga ako, Samantha. Anong pakay mo sa baryong to? Napayukom ako habang seryosong nakatingin sa kanya. Inayos niya ang mask niya dahil medyo nahawi niya yon. May nakita kong isang pamilyar na nunal. Nanlaki ang mata ko at dahan-dahang lumapit sa kanya.
ramdam ko ang kabog ng puso ko kasabay ng panginginig ng kamay ko. May nunal ka sa pisngi. Ano? Anong nunal? Nunal! Nakita ko. Kapareho ng nunal ng kapatid ko. Kapatid mo? Teka, wag mo nga hawakan ang mukha ko. Miguel, Anong pinagsasabi mo? ano yun? Nahanap ng aswang ang isang bata. Bata! Kailangan natin sila puntahan. Masyadong delikado. Wala akong pake. Nasa peligro kalagayan ng bata. Samantha! Samantha, bumalik ka! Hindi ko siya nilingon. Nagmamadali kong pinuntahan kung saan nanggaling ang sigaw. Nagmumula ito sa gubat. Walang pag-aalinlangan akong pumasok. Ramdam ko ang talas ng mga dahon habang tumatakbo ako pero hindi ko yun ininda. Bianca! Diyos ko! Bianca, tama na! Tama na! Sa wakas, nagpakita ka na. Tigilan mo na ito, Bianca. Tama na! Napatingin ako sa batang iyak ng iyak. Ang edad nito ay halos kapareho ng sa kapatid ko noong mawala siya. Ako bang gusto mo? Ako harapin mo! Mas magandang panghimagas ka, doktora. Wag! Huwag mo sasaktan ang bata. Alam kong hindi ikaw yan. May mabait pang Bianca nasa loob mo. Ako ito, doktora. Sino po bang hinahanap mo? Ngumisisa sa akin at dahil doon nanindig ang aking balahibo. Hindi na makagalaw ang katawan ko, tiningnan ko ang batang halos mawalan na ng boses sa kakasigaw. Hahakbang na sana ako nang ibaon ni Bianca ang kuko niya sa kamay ng bata kaya napahinto ako. Tama na, please! Bianca! Magmakaawa ka na. Habang kinakain kong batang ito sa harap mo. Mabilis akong tumakbo at niyakap papalayo si Bianca sa bata. Tumakbo ka na! Magtago ka, bata! Madali ka! Napahiyaw ako nang maramdaman kong bumaon ang matalas na kuko ni Bianca sa balikat ko. Doktora! Napahiga ako sa damuhan nang mawala sa tabi ko si Bianca. Nakayakap na mula sa likod niya si Elliot. Sagabal ka sa akin! Nanlaki ang mga mata ko nang makitang ibinaon ni Bianca ang kamay niya sa tagiliran ni Elliot. Sumirit ang dugo ng binata. Nakahawak ako sa balikat ko nang tumayo ako at naghanap ng pwedeng gamitin. Bitawan mo si Elliot! Ang malaking batong malapit sa akin ay kinuha ko at walang pag-aalinlangang pinupok ang ulo ni Bianca. Dumaloy ang itim na dugo sa kanyang noo at nabitawan niya si Elliot. Kinuha ni Elliot ang pagkakataong ito para sabuyan ng asin si Bianca. Ayaw ba sa akin? Elliot! Diyos ko! Maraming dugo na wala sa'yo! Wala to. Kailangan na nating umalis dito. Humawa ka sa balikat ko! Inalalayan ko siya hanggang makarating kami sa kubo. Saktong pagdating namin, siya ding pagsikat ng araw. Dito ka lang. Tatahiin ko yung sugat mo. Walang natamaang lamang loob. Pero malalim pa din yung sugat. Medyo masakit to. Gawin mo lang. Huwag kang mag-alala sa akin. Napatingala siya sa sakit habang tinatahi ko ang sugat niya.
Walang anesthesia dahil wala akong dala kaya ramdam niya ang sobrang sakit. Konti na lang. Hindi na matagal. Tiisin mo lang. Tumulo na ang pawis niya habang tinitignan ang sugat niyang tinatahi. Hindi nagtagal, maingat kong pinutol ang sinulid na ginamit ko at nilagyan ng antibiotic ang sugat niya. Maraming salamat. Walang anuman. Aray. Nasugatan ka din. Wala ito. Gagamutin ko din. Hindi naman masyado malalim ang sugat. Inayos niya ang mask niya sa katumingin sa aking nililinis ang sugat ko. Hindi kita nga para isipin na sumulong ng walang laban. Bakit mo yung ginawa? Nawawala ang kapatid ko. Anong kinalaman ng ginawa mo kagabi sa kapatid mo? Nawala ang kapatid ko sa mismong baryong to. Walang nagsasabi sa akin kung nasan siya. Kung natagpuan bang katawan niya. O kung buhay pa siya. Tuluyan ng tumulo ang luha ko. Mahigpit akong napahawak sa bulak na nasa sugat ko. Hindi ko na nga halos maramdaman ang sakit. Pitong taon na. 7 taon na simula nang mawala siya at hanggang ngayon. Hindi ko pa siya nahahanap. Si Miguel? Paano mo nalaman ang pangalan niya? Sinabi mo sa akin kanina. Habang nakatingin ka sa mukha ko. Kasi may nakita ko na nalakapareho ng sayo. Bakit siya nawala? Nawala siya dahil sa akin. Anong nangyari? Nagkaroon kami ng away noon. Isang maliit lang na away. Ayaw ko kasing papuntahin siya ng bayan para bilhin ang gusto niyang bicycle. Paano naman siya napunta dito? Hindi ko din alam. Nagising na lang ako mula sa pagkakaidlip ng hapon nang mapansin kong wala siya sa bahay. Kung alam ko lang, nangutang sana ako. Ginawa ko sana ang lahat para mabili yung bicycle na yun. Ilang taon nang mawala ang kapatid mo? 7 taon ang lumipas. 7 taon? Oo, bakit? Nangyari ang aksidente noon. 7 taon nang lumipas. Anong ibig mong sabihin? Hindi ko alam pero parang may mali. Parang Naalala mo ba ang mga magulang mo dati? hindi. Nawala ang alaala ko. At lahat ng kwento'y sinabi sa akin ng doktor. Napakunot noo ako kasabay ng panginginig ng kamay ko. Hindi ko alam kung ano ang iisipin ko. Maraming posibilidad ang pumapasok sa isipan ko. Pwede ko bang makita ang mukha mo? Bakit? May posibilidad na mali ako. Pero gusto ko makita ka. Hindi ko alam kung kaya ko. Tuluyan ng tumulo ang luha ko. Maraming pumapasok sa isipan ko pero isa lang ang gusto ko. Lumapit ako sa kanya at agad siyang niyakap. Anong ginagawa mo? This may sound insane, pero may posibilidad na ikaw ang kapatid ko. Ha? Teka, nagkakamali ka. Pero pareho kayo ng edad. Pareho kayo ng nunal sa mukha. At wala kang ala-ala sa magulang mo dahil ako ang kapatid mo.
Imbis na yakapin niya ako pabalik, tinulak niya ako kasabay ng paghawak niya sa kanyang ulo. Nataranta ako at agad siyang sinuri. Walang mali sa kanyang sugat. Wala din siyang sugat sa ulo. Sakit ng ulo ko. Humiga ka muna at magpahinga. Dito ka. Napasigaw siya, tuluyan ng nawalan ng malay. Agad kong hinawakan ang pulso niya. Normal lahat. Dahil sa pagod. Pero, siya na ba talaga ang nawawalang kapatid ko? Hinintay kong magising siya. Buong araw lang akong nakabantay sa kanya. Panay ang linis ko sa kanyang sugat. Napatingin din ako sa sugat sa aking braso. Hindi na din dumudugo. Napatingin ako sa mask niyang nakatabon sa kanyang muka. Pagkakataon ko na to. Gagawin ko ba? Nanlalamig ang kamay ko nang dahan-dahang hinawakan ang kanyang mask. Maingat kong tinanggal yon at nakita ko ang peklat na sinasabi niya. Napakalaki nga noon at halos na-deform ang kanyang mukha. Napansin ko ang nunal. Parehong-pareho pero hindi pa din ako sigurado. Hindi na masyadong mahulma ang mukha niya dahil na-deform na ito dahil sa malaking sugat. Ikaw na ba talaga? Anong gagawin ko? Maaaring sumugod na naman ang aswang. Inilibot ko ang paningin ko sa buong paligid. Napansin ko ang maraming langis at isang matalas na itak sa gilid. Walang pag-aalinlangang kinuha ko yun at inilagay sa bulsa ko. Gising ka na. Kumusta ang pakiramdam mo? Ayos lang ako. Ano ulit ang pangalan ng kapatid mo? Miguel. Napahinto ako at tinitigan ang kanyang mukha. Lumakas ulit ang kabog ng dibdib ko. Umiwas siya ng tingin sa akin. Bakit? Naalala mo ba ang lahat? Bumalik ng memory mo? Oo. Pero, Ikaw pa? Ikaw ang kapatid ko? Nakita ko ang lungkot sa mga mata niya. Tumingin siya sa akin na para bang may gusto siyang sabihin pero wala siyang lakas. Umiling siya. hindi. Hindi akong kapatid mo. Hindi. Tuluyan nang nadurog ang puso ko. Alam kong hindi malayong ito talaga ang sabihin niya pero hindi ko pa din tanggap. Pero, Si Bianca, nagbalik na. Doktora! Alam kong nasa loob ka! Anong gagawin natin? Hindi siya titigil. isa lang ang paraan. Ano? Ang patayin siya. Wala na ba talagang ibang paraan? Oo. Dahil siya'y isang aswang na. Hindi na siya magiging tao ulit. Naalala ko ang hirap na kalagayan noon ni Bianca. Alam kong hindi niya ito ginusto at napili lang siya ng aswang.
Kung yan lang ang paraan, wala tayong magagawa. Kailangan kong hanapin ang kapatid ko. Lumabas ka! Lumabas ka, doktora! Harapin mo ko! Pagbigyan natin kung anong gusto niya. Pero Huwag mapanganib. kang mag-alala. Hindi na ako susulong sa digmaan ng hindi handa. Alam kong hindi kita mapipigilan. Nasa likod mo lang ako. Huwag kang gagawa ng ikakapahamak mo. Ikaw ang may malaking sugat sa tagiliran. Sa sarili mo dapat yung sinasabi. Hinarap ko ang pintuan. Alam kong sa oras na buksan ko ito, maraming posibilidad ang mangyayari. Nanginginig man ang kamay ko, dala ang itak, unti-unti kong binuksan ng pintuan. Sa wakas! Napahiyaw ako nang hilain niya ako gamit ang kanyang mahahabang kuko. Bumaon sa binti ko ang kuko niya sanhi para mawalan ako ng balanse at hilain niya ako. Itataga ko sana sa kanyang itak nang makuha niya ito at itinapon. Bianca! Pakiusap! Tigilan mo na ito! Ano, doktora? Anong pakiramdam ng pagpapalasap sa'yo ng paghihirap ko, ha? Akala ko tutulungan mo ako. Akala ko ikaw ang sagot sa mga panalangin ko doon. Pero ano? Tulad nila, tinalikuran mo ako! Hindi! Nagkakamali ka! Inihambalos niya ako sa isang puno kaya napahiyaw ako sa sakit. Binitawan na niya ang paa ko. Nanlalabo ang paningin kong nakatingin sa kanyang nasisiyahan sa kalagayan ko. Bianca! Alam mo bang matagal ko na itong gustong gawin sa'yo? Anong gagawin mo sa akin? Ito! Napahiyaw ako sa sakit nang ibinaon niya ang kuko niya sa hita ko. Naramdaman ko ang paggalaw nito at ang lalim ng kuko niya sa laman ko. Mas masaya pala ito kesa sa iniisip ko! Pakiusap! Sinipa ko siya gamit ang isang pako at nang mabitawan niya ang hita ko, kinuha ko ang oportunidad na yon para kuhain ang langis na nasa bulsa ko. Nanlilisik ang mga mata niyang nakatingin sa akin. Mabilis kong binuksan ang bote at bago pa man siya makalapit, ipinaligo ko sa kanya ang langis. Napaupo siya at pilit na tinatanggal ang langis na nasa katawan niya. Nagsimulang matuklap ang kanyang balat na may sugat at mas sumangsang ang kanyang amoy. Nagmamadali akong umatras at buong lakas na tumayo. Bumalik ka! Papatayin kita! Nasaan ka na, doktora? Magpakita ka sa akin! Nagtago ako sa isang malaking puno. Tinakpan ko ang bibig ko ng kamay ko sa kapalihim na dumaing dahil sa sakit ng binti ko. Isang nakakabiging katahimikan ang bumalot sa paligid. Nanghihina kong sinuri ang gubat kung saan ako dinala ni Bianca. Mas lalong lumakas ang kabog ng puso ko. Alam kong nandito pa din sa paligid si Bianca. Ang sakit ng ginawa mo sa akin! Mas lalong gusto kong unti-unti kang patayin! Please! Bianca! Tigil mo na to! Ako harapin mo! Nandito ng batang nililigtas ka. Alam mo na ba? Na siyang dahilan kung bakit namatay ang kapatid mo. Binitawan niya ako at nangihina akong napaupo sa damuhan, pero imbes na indahin ang masakit kong katawan, napatingin ako kay Elliot at Bianca. Anong ibig mo sabihin? Hindi mo pa alam? Na siya. Nandun siya nang namatay ang kapatid mo. Patay na ang kapatid ko! Oo. Nakilala kita nung una pa lang kitang nasilayan, doktora. Ikaw ang kapatid ng batang namatay. 7 taon ang lumipas.
Nalaman kong ikaw pala yung babaeng kapatid niya. Nang makita ko ang cellphone mo na naka-wallpaper ang batang yon. Anong ibig sabihin nito? Anong nangyari sa kapatid ko? Nanginginig ang buong katawan ko sa galit at labis na kaba. Hindi sa akin makatingin si Elliot kaya mas lalo akong naguluhan. Nandun ako nang nangyari yon. Isang tricycle ang nahulog sa bangin at sakong nandun ang kapatid mo. Tinulungan niya si Elliot pero nang tutulungan niya ng pamilya ng lalaki. Tama na! Samantha, ipapaliwanag ko sa iyo ang lahat. Ano pang kailangan mong ipaliwanag, Elliot? Ano pa? Naramdaman ko ang paghawak ni Bianca sa leeg ko. Tinignan ko siya at nakitang pagkasabik sa mata nito. Tama, Samantha. Wala ka ng kapatid. Patay na siya. Gusto mo bang sumama sa akin? Lahat ng galit mo sa mundo'y makakalimutan mo. Hindi ko halos marinig ang sinasabi niya. Napatingala ako at tumingin kay Elliot. Ang mga mata niya ay nakikiusap. Tumingin ulit ako kay Bianca. Magiging aswang din ako? Oo. At hindi na kita papatayin. Mas magandang makasama kita. Tulad mo, alam kong pakiramdam ng lokohin, ng iwan at sakta ng mga tao. Sumama ka sa akin. At mararamdaman mong ikaw mismo magiging reyna ng lahat. Tatakutan ka. Magagawa mong lahat ng gusto mong gawin sa mga tao. Ako na ang papatay ng mga tao. Tama. Lahat ng taong gusto mong saktan. Dahil sila ang may rason kung bakit namatay ang kapatid mo. Samantha! Huwag kang makinig sa kanya! Niloloko ka lang niya! May itim na perlas na lumabas sa bibig ni Bianca. Alam kong ito ang kapangyarihang isasalin sa akin. Lupaypay ang katawan kong tumingala kay Bianca. Ang laway niya ay tumutulo at kita sa mga mata niya ang pagkasabik. Tama. Tama. Maging aswang ka din. Malapit nang mailagay sa bibig ko ang perlas nang biglang tumilapon si Bianca. Nagulat akong napatingin sa kanya na ngayon ay may malaking itak sa ulo. Nangisay siya. Pinilit niyang tanggalin ang itak sa kanyang ulo pero hindi niya ito nagawa. Sumirit ang dugo. Dilat ang mga mata niyang nakatingin sa akin habang siya'y nahihirapan. Bianca! Samantha! Huwag kang lalapit sa kanya! Nasa labas pa din ang perlas! Baka mapunta sa'yo to! Anong ginawa mo kay Bianca? Iniligtas kita. Hindi na siyang Bianca na nakilala mo. Mapanlin lang na siyang aswang! Bitiwan mo ako! Ano ba? Hindi! Hindi kita bibitawan hanggat hindi namamatay ang aswang na yan! Mas mabuti mamatay na din ako! Kaya bitawan mo ako! Samantha! Hindi yan ang gusto ng kapatid mo! Napatigil ako sa sinabi niya. Nang hihinang tinitigan ko si Bianca na sumuka ng itim na dugo hanggang sa tuluyang nalagutan ng hininga. Napaluhod ako nang unti-unting nalagas ang kanyang buong katawan. Umalingasaw sa buong paligid ang amoy bangkay. Bianca! Patawad! Nang lumayo na sa akin si Elliot, nanlilisik ang mata kong tinignan siya. Nakita ko ang paghawak niya sa kanyang tagliran pero hindi ko ito pinansin. Anong ginawa mo sa kapatid ko? Walang hiya ka! Sabihin mo! Aksidente ang lahat, Samantha. Makinig ka. Na-aksidente kami noon. At ang kapatid mo ang unang rumisponde. Nang iniligtas niya na ang pamilya ko. Tuluyang nahulog ang tricycle sa bangin at namatay silang lahat.
Patawad, Samantha. Alam kong dapat ako na lang ang nawala. Miguel. Hindi. Ang kapatid ko. Naalala ko lang lahat kanina. Sasabihin ko sa'yo pero naduwag ako dahil alam kong ako pa din ang may kasalanan ng lahat. Ako pa din ang dahilan kung bakit yun nangyari. Nakakatuwa kayong tingnan. Sino ka? Teka, pamilyar ka. Nanay Margarita, anong nangyari sa katawan mo? Nanlalaki ang mga mata kong tumingin sa kanya. Kapareho ng kay Bianca na aagnas na din ang kanyang katawan at puno siya ng sugat. Bigla kong naalala ang kubang aswang na nakita ko. Ikaw yon? Isa kang aswang? Tama ka, doktora. Nakakaaliw kang lukuhin niya. At ikaw, Elliot, hindi mo ba ako naaalala? Ikaw? Ikaw ang babaeng kaaway ni Mama bago kami madisgrasya. Naalala mo din sa wakas. Anong kinalaman mo sa aksidente? Ako ang dahilan kung bakit nawala ng balanse ang sinasakyan ninyo. Hindi ko inaasahan na tutulungan ka ng batang kapatid pala ni Doktora. Ang liit naman ng mundo. Walang hiya ka. Anong ginawa namin sa'yo? Wala kang ginawa. Pero ang magulang mo, isa sila sa mga retired na albularyo. At ang presensya nila ang pumapatay sa akin. Kaya pinatay ko na sila. Gulat akong napatingin sa kanila. Napayukom ng kamay si Elliot at kinuha ang itak na nasa ulo ni Bianca. Magbabayad ka sa ginawa mo! Tumakbo siya papalapit sa matanda pero bago pa man niya siya mataga, naunang hawakan ni Margarita ang tagiliran ni Elliot, dahilan para mapahiyaw siya sa sakit. Elliot! Nanay Margarita! Tigilan mo na ito! Tigilan? Nagsisimula pa lang ako. Sumirit ang dugo sa tagiliran ni Elliot. Nabitawan niya ang itak at kinuha ni Margarita ang pagkakataong ito para itapon sa malaking punong kahoy si Elliot. Halos hindi makagalaw ang paa ko. Wala akong lakas para harapin ng aswang. Pero siya ang tunay na dahilan ng pagkamatay ni Miguel. Napatingin ako kay Nanay Margarita na lumalapit kay Elliot. Tinignan ko din ang itak na nasa damuhan. Muling naalala ko ang kapatid ko. Umusbong ang galit sa loob ko. Lahat ng takot ay nawala. Walang pag-aalinlangan akong tumakbo papunta sa itak. Hindi na ako nagsayang ng oras. Tumakbo ako papalapit sa aswang at tinaga ang isang kamay nito. Sumirit ang itim na dugo sa buong paligid. Lumingon siya sa akin pero hindi ako huminto. Tinaga ko ang leeg niya dahilan para mangisay siya. Bumagsak ang katawan niya sa damuhan pero hindi pa ako tapos. Para ito sa kapatid ko! At para naman to sa pamilyang pinatay mo! Patuloy ko siyang pinagtataga. Tumatalsik na sa mukha ko ang dugo nito pero hindi ako natinag. Ramdam ko pa din ang galit sa puso ko. Samantha. Pagkarinig ko ng boses ni Elliot, doon lang ako napahinto. Nakatayo na siya, nakahawak sa kanyang tagiliran. Naiiyak naman akong tumingin sa kanya at pinunasan ang mukha ko. I
did it. I took revenge for my brother. Wala na. Tapos na. Nanghihina akong tumayo at naglakad papalabas ng gubat nang hindi nililingon si Elliot. Gusto ko munang makalabas sa gubat na yon. Halong-halong emosyon ng nararamdaman ko. Nang makalabas na ako, biglang nakita ko ang isang pamilyar na figura. Samantha! Oh, Diyos ko! Tumama sa balat ko ang kalalabas lang na sinag ng araw. Naiiyak akong pinuntahan ni Ma'am Rosita. Agad niya akong niyakap. Doon ko lang naramdaman ang labis na pagod. Samantha, akala ko may nangyari na sa iyo. Hindi ka nagte-text sa akin o tumatawag. Kaya pumunta ako at nang hindi kita makita. Nagtanong-tanong ako at ang sabi nila, nakita ka nila na hinihila ng aswang papasok ng gubat. Anong nangyari? Ayos ka lang ba? Anong ginawa nila sa iyo? Ma'am Rosita, ang kapatid ko, Anong nangyari sa kapatid mo? Nahanap mo na siya? matagal nang patay ang kapatid ko. Wala na si Mikel. Panginoon ko! Samantha! Hindi ko alam kung anong gagawin ko, ma'am. Ayoko na mabuhay. Huwag mong sabihin yan. Alam kong mahirap pero kailangan mong maging matatag, Iha. Wala na kapatid ko. Wala na akong kasama sa buhay. Nandito kami. Nandito kami, Samantha. Pamilya mo din kami. Marahan niyang tinapik ang likod ko at lumayo sa akin. Hinawakan niya ang pisngi ko. Pinunasan niya ang luha kong hindi pa din humihinto sa pagtulo. Kung nasaan man ang kapatid mo ngayon, alam kong mapayapa na siyang namamahinga. Kasalanan ko. Ma'am, kasalanan ko. Wala kang kasalanan. Tumingin ka sa akin. Wala kang kasalanan, ha? Wala, Iha. Iho, maraming dugong dumadaloy sa tagiliran mo. Oo, wala po ito. Ayos lang ako. Elliot! Ang sugat niya! Na-impeksyon! May kotse ako dala. Dalhin natin siya sa ospital. Nagmamadali naming isinakay sa kotse si Elliot. Masakit man ang paa ko, hindi ko ito ininda. Iturok mo ito habang hindi pa tayo dumadating sa ospital. Itinuro ko sa kanya ang injection na ibinigay sa akin ni Ma'am Rosita. Habang tinitignan ko ang kalagayan ni Elliot, may nakita akong kwintas na kapareho ng kay Miguel. Dahan-dahan kong kinuha iyon at napansin na pwede itong buksan. Binuksan ko ang pendant at may nahulog na isang memory card. Ano to? Nandito na tayo. Tumataas ang temperatura niya. Ako nang bahala sa kanya. Asikasuhin mo sarili mo dahil madami ka ding sugat. May lumapit sa aking mga nurse at inasikaso ako. Nang matapos ng linisin ang sugat ko, inilabas ko ulit ang pendant na nakita ko kanina. Kinuha ko ang cellphone ko at inilagay ang memory card doon.
Anong mayroon dito? Teka, may video si Miguel. Narinig kaya boses ko. Hello Ate Sam. Magbe-birthday ka na sa susunod na buwan ha. At alam kong nalulungkot ka ngayon dahil hindi kita pinapansin. Yung sa bicycle ba? Prank ko lang yun. Kasi isusurprise kita. Maghahanap ako ngayon ng fresh flowers. At ibibigay ka ito pagdating ng birthday mo. Miguel. Alam kong naging makulit akong kapatid. Kaya napakaswerte ko kasi. Ikaw ang naging ate ko. Hindi ko makakalimutan ang lahat ng ginawa mo sa akin. Masaya akong natupad mo ang pangarap mong maging doktor. At ako naman, magpupulis. Hintayin mo lang ako, ate. Magiging proud ka din sa akin. Sorry, Miguel. Happy birthday, Ate Sam. I love you. Nabitawan ko ang hawak kong cellphone at napasabunot sa buhok ko. Nanlalabo ang mga mata kong tinitignan ang nakangiti niyang mukha. I love you too, Miguel. I'm sorry. Samantha, Ma'am, ang kapatid ko. Lumapit siya sa akin. Napatingin siya sa cellphone kong nakabukas. Niyakap niya ako. gising na si Elliot. May gusto siyang sabihin sa iyo. Pinunasan niya ang luha ko. Wala man akong lakas, pinilit kong pumunta sa kwarto kung nasaan si Elliot. Pagkapasok namin, hindi na siya nakamask. Nakahiga siya habang may mga aparato sa katawan niya. Samantha, mukhang nakita mo na yung pendant na ibibigay ko pa lang sa'yo. Gusto ko lang idagdag na sabi niya, hindi mo daw kasalanan. Wala kang kasalanan. Tuluyan na akong napaupo at ibinuhos ang lahat sa iyak ko. Ramdam ko ang paninikip ng dibdib ko pero hindi ko yun ininda. Inilagay ko sa dibdib ko ang kwintas ni Miguel. Sorry. Sorry, doktora. Lumipas ang ilang linggo. Gumaling na si Elliot at lumabas ng ospital. Alam kong sa puso ko napatawad ko na siya. Lumapit ako sa kanya at tinapik siya sa balikat. Mag-iingat ka palagi. Kung may kailangan ka, puntahan mo ako dito. Maraming salamat at sana... Hindi mo na kailangan maghingi ng tawad. Sa totoo lang, ako dapat ang magpasalamat dahil sa pagligtas mo sa akin. Ngumiti siya at niyakap ko. Masaya ko siyang niyakap pabalik. Nandito na ako. Huwag mong isipin nag-iisa ka. Tumango siya at umuwi na siya sa kanyang baryo. Simula nang mapatay namin ang aswang, hindi na muli na balita ang baryong yun. Wala na ding usap-usapan tungkol sa mga aswang. Sinubukan ko ding pumunta sa bangin kung saan namatay ang kapatid ko.
Nag-alay ako ng bulaklak sa kanya at alam kong palagi siyang may puwang sa puso. At diyan nagtatapos ang aking kwento, mga kasipangil. Di ko kailanman inisip na ang pagkawala ng kapatid ko ay hahantong sa ganoon kadugong karanasan. Kung tatanungin ako, isa ba yon sa alaalang ibabaon ko? Ang sagot ko ay hindi. Palagi ko itong aalalahanin dahil ito ang memoryang nagpatatag sa akin. Tinulungan akong mabuhay ng mas may kapayapaan. Mga kasityo pangil, may mga karanasan ba kayong mapanganib pero ito ang nagbigay ng inspirasyon sa inyo? Comment nyo naman sa baba at babasahin ko. Muli ako po si Samantha at maraming salamat sa pagkinig.